This just in, a magnitude 6.4 earthquake shook Kidapawan City in Mindanao at 9:04 this morning. A report from the Philippine Institute of Volcanology and Seismology says aftershocks are expected. The epicenter of the tectonic quake was located in northeast of Tulunan, North Cotabato. Evacuation of patients and personnel is ongoing at the Kidapawan City Doctors Hospital. We'll give you more details on this story as they become available. Ako si Ruth Cabal. Ito ang Newsroom ngayon. Balita at serbisyo para sa Pilipino. Kidapawan City muling niyanig ng malakas na lindol ngayong umaga. Breaking news dito sa CNN Philippines, muling niyanig ng malakas na lindol ang bayan ng Tulunan sa North Cotabato Province. Ayon sa PHIVOLCS, magnitude 6.6 na lindol ang tumama sa Tulunan kaninang pasado alas 9 ng umaga. Inaabisuhan ng mga residente sa mga aftershock. Sa mga video na ito, makikitang naglalabasan ng mga pasyente at empleyado ng Kidapawan Doctors Hospital. Nagsuspindi rin ng klase, pribado at pampubliko sa lahat ng antas sa General Santos City at Davao City ngayong araw dahil sa lindol. Matatandaang niyanig din ng magnitude 6.3 na lindol ang Tulunan noon lang October 16 ng gabi. At maya-maya pa ay aalamin natin ang ibang sitwasyon dyan sa Tulunan kung saan nga kanina lamang ay nagkaroon ng lindol dyan at ang inyong nakikita ay yung mga pasyente dyan sa loob ng Kidapawan Doctors Hospital. Naglabasan po sila matapos maramdaman yung 6.4. Initially sinasabi na 6.4 itong lindol. At ang sinasabi ngayon ng PHIVOLCS ay magnitude 6.6 na lindol po yan na tumama sa Tulunan dyan sa Cotabato. At ngayon ay kakausapin natin ng ating stringer na si Abner Francisco. Abner, pakikwento mo nga sa amin yung sitwasyon dyan. Nasaan ka ngayon? Ano yung naramdaman nyo? Ruth, nasa harap ako ngayon ng Kidapawan Doctors Hospital Incorporated dito sa sentro ng Kidapawan. Dito sa kinaroroonan ko, katabi ko ngayon itong mga pasyente na nagsilabasan kanina galing sa Kidapawan Doctors Hospital dahil sa napakalakas na lindol. At mula dito sa aking kinaroroonan, natatanaw ko yung building mismo ng Kidapawan City Hospital na may mga tipak ng semento na bumagsak sa 3rd floor, sa 4th floor. Then tanaw ko rin dito sa kaliwa yung building ng Kidapawan City National High School. May portion din ng hindi pa natatapos na building na may crack, malaking crack yung nakikita natin. Nadaanan ko kanina yung SDA Church, may mga bumagsak na mga hollow blocks doon sa kanilang building. At kanina nga, may nakita tayo na isang estudyante na duguan yung kanyang muka. Ang tinanong natin kanina, sabi, nabagsakan daw po ng debris mula sa building na kanyang kinalalagyan kanina nung nangyari ang lindol. Sa ngayon, Ruth, tensyonado pa rin ang sitwasyon dito sa Kidapawan. Yung mga tao halos hindi na pansamantala bumabalik sa kanilang mga bahay. Dahil sa takot na muli na namang magkaroon ng aftershocks. Kanina lang merong malakas din na aftershock ayon na naranasan dito sa Kidapawan. Yung Kidapawan City ay mga 50 kilometers from Tulunan, yung epicenter ng intensity 6.4 na lindol road. So kung malakas dito sa Kidapawan, yung mga text na natatanggap natin, mas malakas doon sa Tulunan and sa bayan ng Makilala. Yung magkatabi na mga bayan na yan, yun yung mga pinakamatinding natamaan ng lindol nung nakaraang linggo, nung nagkaroon ng lindol dito sa North Cotabato. So sa ngayon, andito pa rin yung mga pasyente sa gilid ng kalsada, pati yung mga ibang mga pasyente nasa basketball court, yung iba nasa Kidapawan City Gymnasium. So inilikas sila ng mga hospital management. Wala na pong natitira na mga pasyente o mga hospital personnel sa iba't ibang mga hospital dito sa Kidapawan. Napuntahan ko rin kanina yung Kidapawan City Hospital. Ganun din yung sitwasyon. Okay. Yung Midway Hospital kanina may crack din. Maraming cracks yung building ng Kidapawan Midway Hospital. Ruth.
Okay, Abner, patuloy tayo mag-monitor dyan. Pero ngayon, importante rin makausap kasi natin yung FIVOX, no? Kasi from magnitude 6.4 na initially, ang sabi nila ngayon sa atin ay magnitude 6.6 na ito. Kausapin natin si FIVOX Director Renato Solido. Magandang umaga, sir. Magandang umaga. Sir, can you give us an update? Ano po ba yung nangyari kanina sa tulunan po yung sentro ng earthquake? Ano po? Yes, tulunan pa rin tulad po ng October 16 na event. Dito po ay nag-release po tayo ng earthquake information number 2 patungkol po dyan sa lindol kaninang 9.4, magnitude 6.6. Ang lalim po ay 7 kilometro. Ito po ay nasa lupa, kaya pong wala tsunaming dapat ikibahala ang ating mga kababayan. Pero dahil po malakas yung paglindol, strong earthquake po ito, intensity 7, ang naramdaman sa Tulunan at Makilala at Kidapawan City sa Cotabato at Malungon Sarangani, intensity 6 sa Davao City at Coronadal City, intensity 5 sa Tampakan, Sorala at Tupi, South Cotabato, ganun din sa Alabel Sarangani, intensity 4 sa General Santos City at Kalilangan Bukidnon. Naramdaman din sa Zamboanga City, Dipolog City ng intensity 3, intensity 1 sa Mambahaw sa Camiguin Island. Okay, why are you saying na expect pa natin yung aftershocks, sir? Po yun, talagang expected natin na magkakaroon pa ng mga aftershocks dahil po sa mga pangyayari na may malakas na paglindol kaninang umaga. Okay, sir, yung 'di ba 2 weeks ago, it's also Tulunan, ano po? Ano po yung relation? Is it the same, ano ba to, fault? Or how would you explain this, sir? Well, related sila. Related sila in the same vicinity po yung mga paglindol kanina at nung October 16. Ano pong origin? Fault po ang gumalaw. Ano po, sir? Earthquake po yan. Aha. Yung may pinanggagalingan po ba siya na fault or may ganun Yes. po ba? Okay. Sir? Yes, merong fault po. Fault pumilos para magdulot ng mga ganyang lindol. Hindi po yan pwedeng volcano. Malakas na po ba yan masyado at ang pagkilos po ng fault ay pahalang. Dito po yung naramdaman ng buong Mindanao. So hindi yan pwedeng maging volcanic earthquake. Okay. Sir, kasi 'di ba from the last earthquake, may posibleng yung ibang lugar talagang may mga damages pa rin, ano? Ano pong abiso natin sa publiko, especially at sinabi niyo rin na magkakaroon ng aftershocks. Paalala lang po ulit sa publiko, sir. Well, unang-una, yung aftershocks po ay talagang mangyayari dahil nga may malakas na paglindol. Talagang sumusunod sila. Kailangan lang po nating iwasan na gamitin ang mga bahay o gusali na may sira at dapat may inspection uli ito ng mga engineers kung kaya pang gamitin at ligtas. Pangalawa, review natin yung ating kahandaan sa paglindol sa mga mall, sa mga opisina, sa mga eskwelahan, sa mga simbahan. Para naman kung sakali magkaroon ng malakas na aftershock ay alam natin yung gagawin. Sir, usually ba pag ganito malakas din yung aftershocks na posibleng maranasan? Posible naman po na malakas, kadalasan po ay mas maliliit. Okay. Hindi natin lang maalis na may malakas. Kasi ngayon yung nakikita natin ng mga videos natin, yung mga pasyente po, tsaka yung mga empleyado dyan sa Kidapawan Doctors Hospital, talagang in-evacuate na lahat eh. Advisable po ba na talagang manatili muna sila sa labas, especially doon sa mga buildings sa may damage? Tama po yun. Standard operating procedure na titingnan nila kung may damage yung kanilang mga gusali at kung pwede pong gamitin. Kung may mga damage na, mag-decide sila kung mag-reoccupy sila ng isang vacant place na doon sila magtayo ng field hospital or operations nila. And sa ganitong klase, sir, ng magnitude 6.6 and you're saying intensity 7, talagang expected itong mga ganitong possible damage sa mga buildings or kahit yung mga bitak daw sa lupa? Intensity 7 po ay natuturing na nating destructive earthquake. Meron po mga damage kahit po mga well-built. Ang importante, hindi masira ang poste at liga, pero yung mga wall po ay pwede na magkaroon ng damage. At yung mga marurupok na bahay, pwede mag-collapse. Okay, maraming po salamat kay FIVOX Director Renato Solidum. Manatiling nakatutok dito sa CNN Philippines at sa aming social media accounts para sa pinakabagong detalye sa lindol sa Tulunan, North Cotabato. Kayo'y
Mula sa newsroom ngayon dito sa CNN Philippines, balikan natin ang ating breaking news. Diyanig ng magnitude 6.6 na lindol ang bayan ng Tulunan sa North Cotabato Province. Ayon sa FIVOX, kaninang pasado alas 9 ng umaga tumama ang lindol. Inaabisuhan ang mga residente sa mga aftershock. Sa mga video na inyong nakikita, lumalabas ang mga pasyente at empleyado ng Kidapawan Doctors Hospital. Nagsuspindi na rin ang klase, pribado o pampubliko sa lahat ng antas sa General Santos City at Davao City ngayong araw dahil sa lindol. Kani-kanina rin ay nakausap natin si FIVOX Director Renato Solidum at ang sinasabi niya nga sa atin ay nagkaroon daw ng 6.6 magnitude earthquake na may intensity 7. Malakas daw na earthquake yan, tinuturing yan na destructive earthquake. Kaya ang sinasabi ni Solidum ay dapat maging handa ang mga tao sa posibleng aftershocks. Pero dahil galing daw ang origin ng earthquake ay galing sa lupa, wala naman daw inaasahan na tsunami at dahil nga ito ay isang destructive earthquake, inaasahan rin yung mga nakita nating damages na kanina sinasabi sa atin ng ating stringer dyan sa Kidapawan na nagkaroon ng mga bitak sa kalsada at maging sa ilang gusali dahil nga nagkaroon ng malakas na pagyanig intensity 7, magnitude 6.6 itong earthquake na naranasan dyan sa Tulunan. Again, kailangan daw maghanda ang publiko sa posibleng pagkakaroon ng mga aftershocks. Breaking news, ngayong umaga niyanig ng magnitude 6.6 na lindol ang bayan ng Tulunan sa North Cotabato Province. Ayon sa FIVOX, kaninang pasado alas 9 ng umaga tumama ang lindol. Inaabisuhan ng mga residente sa mga aftershock. Sa video na ito, makikitang lumalabas ang mga pasyente at empleyado ng Kidapawan Doctors Hospital. Nagsuspindi na rin ng klase, pribado at pampubliko sa lahat ng antas sa General Santos City at Davao City ngayong araw dahil sa lindol. Manatiling nakatutok dito sa CNN Philippines at sa aming social media accounts para sa pinakabagong detalye sa lindol sa Tulunan, North Cotabato. At yan ang mga balita at serbisyong hatid namin para sa Pilipino. Ito ang newsroom ngayon. Hanggang bukas, ako si Ruth Cabal. Susunod na ang Sports Desk. Balitaan sa CNN Philippines. Probinsya ng Cotabato at ilang karatig lugar muling niyanig ng malakas na lindol. Magandang tanghali, ako po si Pinky Webb. Muling niyanig ng malakas na lindol ang ilang lugar sa Mindanao pasado alas 9 ng umaga kanina. May mga naitalang sugatan at ilang gusali ang napinsala. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakasentro ang magnitude 6.6 na lindol sa Tulunan, Cotabato. Sa parehong bayan din naitala ang sentro ng malakas na lindol noong October 16. Sa Davao City, nagkabitak-bitak ang isang shopping mall. Pati ang Davao City Tourism Office nakitaan din ng mga cracks. Sa Kidapawan City, Cotabato, matinding pinsala rin ang tinamo ng isang paaralan doon. Sa video namang ito, nagsilabasan ang mga pasyente at empleyado ng Kidapawan Doctors Hospital dahil sa pagyanig. At sa isa pang video, makikita ang ilang sugatan na ginagamot sa isang ambulansya. Sa General Santos City naman, nakuha ng pagyanig ng lindol sa isang mall. Nagsuspindi na ng klase ang Gensan, Davao City at bayan ng Digos sa lahat ng antas ng mga pribado at pampublikong paaralan. Wala na ring pasok sa Davao City government offices pati sa lahat ng public at private establishments sa Digos. Ayon po sa FIVOX, may kinalaman ng lindol ngayong umaga sa naunang lindol noong October 16. Babala nito sa publiko maghanda sa posibleng aftershocks at iwasan munang bumalik sa mga napinsalang bahay o kaya'y gusali. Related sila in the same vicinity po yung mga paglindol kanina at nung
October 16. Yes, merong fault po. Fault kumilos para magdulot ng mga ganyang lindol. Hindi po yan pwedeng volcano. Malakas na po ba yan masyado at ang pagkilos po ng fault ay pahalang. At ito po yung naramdaman ng buong Mindanao. Alamin natin ang latest sa magnitude 6.6 na lindol na yumanig sa probinsya ng Cotabato na naramdaman din sa Davao at General Santos City. Nasa linya ang aming stringer na si Abner Francisco na nasa Kidapawan City. Abner? Pinky, kitang-kita ang matinding pinsala sa mga structures, sa mga buildings dito sa Kidapawan City. Kanina nilibot natin yung mga ospital dito sa Kidapawan City. Nakita natin na halos lahat ng mga ospital merong mga cracks. Ang pinakamatindi na nakita natin kanina, yung Madonna Hospital, halos all over the building may mga cracks ako na nakita kanina. And pinakamatindi na nakita ko kanina yung sa Colegio de Kidapawan. Halos maghiwala yung poste, yung haligi sa magkabilang panig dahil sa cracks sa tindi ng pinsala na tinamo kanina ng nasabing building dahil sa malakas na lindol. Naging traumatic, Pinky, yung nangyari kanina dahil maraming mga estudyante ang hinimatay sa Kidapawan City National High School. Sa Spats Road o sa Southern Philippines Methodist College, na-report din ng kanilang presidente kanina na may ilang mga estudyante na hinimatay. At kanina nakita natin yung isang estudyante ng Colegio de Kidapawan na sugatan dahil tinamaan ang kanyang ulo ng mga bumagsak na bloke ng semento. Galing sa school, doon siya sa kanyang boarding house malapit sa school, so tinamaan siya kanina. Yun yung kanina nakita natin sa video na kinarga sa ambulansya at ginamot ng mga medics dito sa Kidapawan City. Medyo matagalan siguro bago maka-recover yung Kidapawan City dahil nilibot natin yung Gaisano Grand Mall, may mga cracks. Yung ibang mga malalaking commercial centers, may mga cracks din, Pinky. At ngayon yung takot na yung mga resident takot pa rin na bumalik sa kanilang mga bahay. Yung mga radio stations dito, yung mga radio stations na yung kanilang opisina ay nasa pangalawang palapag or sa mga high-rise building, hindi na nag-ooperate. Yung stations lang na isang palapag lang, yun lang yung nag-ooperate sa ngayon, Pinky, dito sa Kidapawan. Kahit sa Abner, kahit yung second floor, ayaw na nila munang bumalik muna sa kanilang mga opisina dahil nga sa mga cracks. At ang importante dyan, Abner, ang sinasabi ng PHIVOLCS sa mga residente, basta daw may makita mga bitak o mga cracks, ay wag daw munang magsibalikan sa mga gusali o kaya sa kanilang mga tahanan dahil nga sa posibleng mga aftershocks. Tama yun, Pinky. Yun nga yung opisina namin kanina, nasa second floor kami. Nakakatakot kasi yung flooring may crack, yung walling may crack, yung ceiling may crack. Maraming nagsibagsakan ng mga bagay. So ngayon, iniisip ng mga residente, saan sila magpapalipas ng gabi kasi takot pa nga sila bumalik sa kanilang mga bahay ngayon. Yun ang kailangang malaman din natin, Abner, kung anong mangyayari sa mga residente ngayon, yung mga hindi pwedeng makabalik sa mga tahanan nila, saan sila magpapalipas ng gabi. Alamin natin yan, patuloy kaming kukuha ng update sa iyo. Maraming salamat kay Kidapawan Based nga Abner Francisco. Naramdaman din ang lindol sa Cagayan de Oro City at kausapin natin ngayon si Maricel Rivera, Cagayan de Oro City Information Officer Head. Hello. All right. Sino ba ho ba? Si Maricel ho ba ito? Yes po, ma'am. Good morning po. Okay. Maricel, pakikwento sa amin, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Yeah, right now po, ma'am, ongoing po yung assessment ng mga engineers natin ng City Hall kasi po nung mangyari po kanina yung earthquake, automatic po yung mga engineers natin from the building official and sa city engineers natin at yung CDRRMD natin kasi may mga reported cracks po sa ibang mga buildings namin dito kagaya ng sa may Ayala, Centrio, yung sa teleperformance and sa iba pang mga areas like yung City Hospital. Pero minor cracks lang po. Ngayon, initial report ng mga engineers natin, we're still good. Tinitingnan ngayon ng structural integrity at yung mga beams and columns ng mga buildings, high-rise buildings natin dito. Kanina may reported na may
nahirapan huminga, may mga difficulty of breathing kanina ng mga reports ng CDRRMD natin. But so far wala pa. After lunch ngayon, magkukonvene ang CDRRMD for initial reports from the field. In the meantime, yung mga engineers natin nasa areas pa po, ma'am. Ma'am Maricel, gaano ho ba kahirap o ilan ang tao dyan para makita at ma-ascertain yung structural integrity ng mga building? Dahil baka napakarami naman, baka kulang ng tao? So far, ma'am, kasi yung advisory, nag-advise kasi tayo kaagad na kung sino man yung may makita nilang mga cracks, especially yung mga major talaga, i-report nila kaagad sa atin para yun ang ma-prioritize ng teams natin from City Hall. And yun namang mga schools natin, ang DepEd din nag-declare na po kanina ang suspension ng classes. Pinauwi na pa yung mga elementary at high school students natin para ma-ensure natin ang safety. Meron ho ba kayong initial report, ma'am, kung aling mga gusali ang medyo delikado sa ngayon? So far, yun lang munang sa teleperformance kasi may mga nabaktas talaga, may mga bitak ang floor, ang walls at ang ceiling, no? But in fact, ang Centrio ngayon, sa Aliala Centrio, naka-close sila ngayon from the public. They're closed by the management and we're waiting for advisory from the management kung kailan sila mag-open. And mangilan-ngilan lang po dito ang high-rise buildings natin at yun ang doon nakatutok ngayon ang ating mga engineers. So, Yes, mga residente po, do you have any information sa mga residente kung nasaan sila at kung merong mga inilikas? So far, ma'am, nung mangyari, syempre nagsilabasan, pero nung makitang wala namang na-observe na malaking mga cracks or bumalik din naman po na kagad. And yun lang medyo sa teleperformance. And we're also getting reports coming from other buildings na patitingnan pa natin ngayon sa engineers natin. So far, we're good naman. Kaya lang, kailangan pa natin i-assess thoroughly yung ibang mga reports that are still coming in at the moment. Gaano ho ba kalakas yung naramdaman yung lindol? Siguro para mailarawan sa amin, ano ho ba yung inyong naramdaman dyan? Are there aftershocks na naramdaman ninyo, Ma'am Maricel? Yeah, based dun sa report, ang intensity 6 kami, tapos ang aftershock siguro mga intensity 3. So, medyo na talaga, nakakatakot na rin kasi gumagalaw na talaga yung mga chandelier, yung mga ganun. And in fact, kanina, nasa radyo din po ako kasi may radio program kami, nasa loob kami ng studio. Gumagalaw na yung mga upuan and we had to stop the radio program kasi we had to go out. Lumabas na kami. Yun namang sa iba, nakitan kasi may mga videos na rin pong nagsilabasan. Yung sa teleperformance, nakita natin na nagpapanik na rin yung iba, no, na lumabas kasi nga nagsisihulugan na yung mga parts ng walls and yung mga tiles na nabibitak na. Kaya lumabas na yung mga tao kasi high-rise yun eh. Yeah, yun yung problema eh. Kasi pag high-rise, ang sinasabi ho talaga is stay, dock and cover, ano po. Pagkatapos kapag tumigil, ay dapat daw tsaka lang umalis ng high-rise na mga building. Alright, so patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo. CDO Information Officer Head Maricel Rivera. Thank you, ma'am. At kausapin natin ngayon si Office of Civil Defense Region 11 Chief of Operations Marvin Samson. Sir Marvin, magandang tanghali po sa inyo. Magandang hapon po, Miss Pinky. Kamusta po ang sitwasyon dyan? Yung status namin dito sa Region 11 ay ongoing yung natin dito, monitoring regarding po sa incident dito sa Davao Region. Kayo po, kayo na po ang maglarawan sa amin. Gaano ho ba kalakas yung lindol na inyong naramdaman dyan? Actually, dito sa Davao City, may natala tayong intensity 6 po, based po sa reported intensities ng PHIVOX. So, medyo malakas talaga. Dito sa amin mismo, sa office namin, ay napa-evacuate kami sa lakas ng lindol dito sa Davao City. Aha. Gaano kataas yung inyong office dyan, sir? Ito po ay second, 2 floor lang itong office namin. So, sa lakas ng lindol, napa-evacuate kami. At saka may mga business establishments sa Davao City reported po na
nagsiuwian na yung mga empleyado. Hindi ho kaya dyan sa Davao ay pinauwi na lahat? Di ba wala na rin pong eskwelahan? Wala nang pasok? Yes po, Ms. Pinky. Nag-declare po si Mayor Sara Duterte ng suspension of classes from all Levels. from all levels po, from kindergarten to postgraduate studies po. Opo. At saka may power interruption sandali kanina, pero verify pa natin kung sabalik na ba yung kuryente sa downtown area po. Asa hindi pa kayo sigurado kung nabalik na yung kuryente sa downtown, sir? On monitoring pa, Ms. Pinky, yung Okay. natin coordination po. Sir, Apo. aftershocks, nakakaramdam ho ba kayo? Mga ilan na po? Dito sa record ng FIVOX, marami na rin, Ma'am, Miss Pinky. May 4.4 tayo, 4.3, 4.6, 4.7 at 6.1 noong 10 ng umaga. Lahat po yan ay nandoon po sa Tulunan, North Cotabato. Yes, sir. Sir, meron ho bang inilikas ng mga residente? Yes, Miss Pinky, ganun talaga yung natin, yung protocol na kapag may mga aftershocks, lahat talaga ng mga tao ay doon po sa open space yung pinaka-safest area natin. Pero sa ngayon, sir, do you have any information kung yung mga residente, kung sila'y nasa isang area of evacuation or bumalik na ho sila sa kanilang mga tahanan? As of Miss Pinky, wala pa mga naibalik na mga residente kasi takot pa yung mga tao na uuwi sa evacuation center man or sa bahay. So they prefer na magstay sa open space sa mga kahit doon sa kanilang gilid ng bahay. Ayaw na talaga lang umuwi ng kanilang mga respective houses po. Huwag muna, At sir. saka yes po, ma'am. At saka may mga report dito sa ating mga provincial DRM office na suspend na po sila ng mga klase nila sa lahat po ng PDRMC for Davao Region po. Sir Marvin, kayo na po magbigay ng siguro paalala sa mga residente dyan sa Davao City, sa mga posibleng nanonood sa atin ngayon? Yes, Ms. Pinky, we expect po, according sa FIVOX, we will expect aftershocks, no? Gaya nangyari noong last week na 6.3 magnitude. Ito nangyari sa atin ngayon is 6.6, medyo malakas po itong magnitude ng lindol. So, ang payo ko lang sa mga residente natin, just stay calm and be alert, no? Kasi aftershocks may happen, and report any untoward incident po sa ating mga local DRIM officers para may tugon yung mga kailangan po natin. Meron ho bang, ano ho ang pinakamatinding na i-report na sa inyong opisina, sir? As of today, ma'am, may mga lumabas sa mga social media po na may mga damages po sa Digo City, yung Corheso College po, yung DPWH ng Davao Occidental, yung mga school buildings po sa Magsaysay, Davao del Sur. Pero to be confirmed pa yun ng office namin through the local DRIM officers para may legit po tayo na mga report po galing sa kanila po. Okay, sir, mag-ingat din po kayo dyan. Maraming salamat. OCD Region 11 Chief for Operations, Marvin Samson. Patuloy po nating aantabayanan ang ilan pang mga kaganapan hinggil sa naganap na earthquake sa probinsya ng Cotabato kung saan naramdaman din, gaya po ng sabi ni Sir Marvin dyan sa Davao City at sa General Santos City. Nagbabalik ang balitaan sa CNN Philippines. Ang pinakamalaking balita sa mga oras na ito, nayanig ng 6.6 na lindol ang ilang lugar sa Mindanao kaninang umaga. May mga napaulat na nasugatan at may mga napinsalang mga gusali. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala ang sentro ng lindol sa Tulunan, Cotabato. Ang parehong bayan kung saan din naitala ng sentro ng malakas na lindol noong October 16. Nagbabala ang FIVOX sa mga apektadong residente na iwasan daw muna na bumalik sa kanilang mga bahay at sa mga napinsalang mga gusali. At yan ang kabuuan ng balitaan ngayong Martes, October 29, 2019. Ako po si Pinky Webb. Hanggang bukas. Magandang tanghali. This is Newsnight, where we go above and beyond the headlines. I'm Pia Ontiveros. Our top stories: death, damage, and destruction in yet another powerful earthquake that jolted parts of Mindanao. Residents fear stronger aftershocks.
closely monitoring the aftermath of another destructive earthquake that struck the southern part of the country today. Local authorities say at least 4 people are confirmed dead after a damaging magnitude 6.6 earthquake hit Tulunan, Cotabato province. No official tally yet from National Disaster Response officials, but there could be at least 100 people injured. The quake caused panic among residents, forcing evacuations and suspension of classes. Authorities report cracks on roads, buildings, and other establishments. PHIVOLCS says intensity 7, described as destructive shaking, was felt in Tulunan and Makilala towns and Kidapawan City in Cotabato, as well as in parts of Davao del Sur and Sarangani. Intensity 6, or very strong shaking, was also recorded in Davao and Coronadal cities. Several other areas felt the tremor. Authorities record hundreds of aftershocks and more are expected. Today's quake was in the vicinity. Today's quake was the vicinity of the tremor that hit Tulunan 2 weeks ago. 7 people were killed, 200 others were hurt at the time. Of the 4 fatalities, 2 were from Arakan Municipality in Cotabato. Let's get more details from our stringer, Abner Francisco, who is based in Kidapawan City. Abner, anong balita sa mga biktima? Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Weng Gapati, ang nasawi ay isang 22-year-old na lalaki at isang 7 taong gulang na batang lalaki. Ang mga biktima ay nagulungan ng malalaking bato sa barangay Lanacuran sa bayan ng Arakan dito sa Cotabato Province. Dinala naman sa ospital ang 2 taong gulang na batang lalaki na kasama ng mga nasawi. Nagtamo ng mga sugat ang bata na sa ngayon ay nasa isang pagamutan sa Davao City. Sa bayan ng Tulunan, kung saan nagmulang lindol, umaabot sa 15 estudyante ang sugatan. 2 rito ay pawang nasa seryosong kondisyon. Ayon kay MDRRMO Ernie Diaz, tinamaan ng nagbagsakang debris mula sa nagibang school buildings ang mga biktima. Isa namang branch ng bangko sa bayan ng Makilala ang bumagsak. Ayon sa security guard ng bangko, wala namang nasugatan sa mga kawani dahil nakalabas ang mga ito bago pa nag-collapse ang building. Sa bayan ng Lang, nasunog dahil sa lindol ang cell site ng Smart Telecommunication Company. Dahilan kung bakit nawala ng signal ng cellphone signal ang bahagi ng bayan ng Lang at Tulunan. Pia, katatanggap lang natin ang report mula kay Tulunan Mayor Pipa Limbungan. Isang buntis daw po ang nasawi matapos mabagsakan ng sanga ng punong kahoy dyan sa bayan ng Tulunan. Pia. Abner Francisco there reporting from Kidapawan. Now, the strong quake forcing people to immediately leave their homes and buildings. Take a look at this video taken in an office inside a mall in General Santos City. The strong shaking caused panic among employees, some of them screaming while scrambling for cover. Others ran towards the exit. At the Kidapawan Doctors Hospital, employees and patients evacuated from their rooms and wards. Patients are now staying at the city gymnasium, serving as their temporary shelter. In Digos City, Davao del Sur, the tremor left massive damage to Cor Yesu College. A building there partially collapsed. Some local governments calling off classes tomorrow, Wednesday. No classes in all levels in Tulunan, Cotabato Province, and in General Santos City. Officials say the class suspensions will allow authorities to assess the safety of school buildings. And that is it for now. I'll see you again at 7 for the second edition of Newsnight. I'm Pia Ontiveros. The stories making headlines: death, damage, and destruction in yet another powerful earthquake that jolted parts of Mindanao. Residents fear stronger aftershocks. Good evening, I'm Mai Rodriguez. Welcome to the newsroom. Another destructive earthquake struck the southern part of the country today. Local authorities say at least 5 people were killed after a magnitude 6.6 earthquake hit Tulunan, Cotabato Province. Among the fatalities, a pregnant woman, an elderly man, and a 7-year-old boy. At least 100 people could be hurt. Some authorities suspending classes tomorrow to determine the safety of structures. Authorities report of cracks on roads, buildings, and other establishments. PHIVOLCS says intensity 7, described as destructive shaking, was felt in Tulunan and Makilala towns and Kidapawan City in Cotabato, as well as in parts of Davao del Sur and Sarangani. Authorities record hundreds of aftershocks and more are expected.
The epicenter was in the same area of a quake that hit 2 weeks ago. 7 people were killed and 200 others were hurt at the time. Of the 5 fatalities, 3 were from Cotabato province. Let's get more details from our stringer Abner Francisco, who's based in Kidapawan City. Abner? Okay, we'll try to get Abner Francisco back on the line to give us details there. The strong quake forcing people to immediately leave their homes and buildings. Take a look at this video taken in an office inside a mall in General Santos City. The strong shaking caused panic among employees. Some of them screaming while scrambling for cover. Others ran towards the exit. In Digo City, Davao del Sur, the tremor left massive damage to Coriesu College. A building there partially collapsed. Some local governments calling off classes tomorrow, Wednesday. No classes in all levels in Tulunan, Cotabato Province, General Santos City, Davao del Norte, as well as in the University of Southern Mindanao. Officials say the class suspensions will allow authorities to assess the safety of school buildings. PHIVOLCS has recorded over 100 aftershocks following the magnitude 6.6 quake. That's as of 3 this afternoon. The aftershocks range from intensity 1 to 7 or magnitude 1.5 to 6.1. The agency says small to moderate quakes may occur in the coming days or weeks. However, the possibility of a tremor stronger than magnitude 6.6 occurring is low. Meanwhile, a damaged dike caused flooding in 3 barangays in the Bangsamoro Autonomous Region. Again, let's have stringer Abner Francisco on the line. He's based in Kidapawan City. Abner, kumusta dyan? May 3 ang kumpirmado na nasawi sa Cotabato Province batay sa report ng mga lokal na opisyal ng pamahalaan. 2 sa mga nasawi ay mula sa bayan ng Arakan at 1 naman sa bayan ng Tulunan. Sa bayan pa rin ng Tulunan, 1,581 na pamilya ang nasira ng kanilang mga bahay at mahigit 700 sa mga bahay na ito ay totally damaged. Ayon sa latest report ng Tulunan MDRRMO, umabot na sa 20 katao ang naiulat na nasugatan. Sa Kidapawan City, 39 katao ang nasugatan, ngunit maituturing na minor injuries lamang ang tinamo ng mga ito. Ayon naman kay Kidapawan City Disaster Risk Reduction Management Officer Salmer Bernante, may mga residente pa rin sa paanan ng Mount Apo ang nasa mga evacuation centers dahil delikado sa landslide ang kanilang lugar. Ang mga pasyente sa mga ospital sa Kidapawan City ay nananatili sa gymnasium, sa covered courts at open spaces na nilagyan ng mga tents. May mga barangay sa bayan ng Tulu o sa bayan ng Matalam na wala pa rin kuryente hanggang ngayon. Wala pa rin signal ang smart subscribers sa bayan ng Lang at Tulunan matapos masunog ang cell site ng Smart Telecommunications Company sa kasagsagan ng Lindol. Halos sarado ang mga establishmento sa Kidapawan City. Pahirapan ang pagbili ng pagkain at mangilan-ngilan lang din ang bukas na gasolinahan. Maraming mga residente ang magpapalipas ng gabi sa labas ng kanilang mga bahay dahil sa takot sa mga aftershocks. Mike? Abner, you mentioned the aftershocks. Sabi ng PHIVOLCS, mga 100 aftershocks na raw ang naitala since the 6.6 magnitude earthquake kanina. Gaano kalakas yung mga aftershocks na yon? Hindi ganong malakas, May, pero every now and then nararanasan namin yung aftershocks. Kanina mga 5 minutes ago, naghahanda ako sa report, naranasan naman yung aftershock pero hindi gaanong malakas. Pero yung dalas ng aftershocks ay nagdulot ng matinding takot sa mga residente dito sa Kidapawan City at mga kalapit na lugar. Bagay na mas ginusto nila na manatili sa labas ng kanilang mga bahay ngayong gabi. Abner, you mentioned wala pa rin kuryente dyan or may mga ilang areas na brownout, ano? May pasabi ba kung kailan maibabalik yung supply ng kuryente? Kababanggit lang kanina ni Board of Director President ng Cotelco, Cotabato Electric Cooperative, Madam Zenny Imboldo, na may mga bumagsak daw po na electric poles sa bayan ng Matalam. So, hindi naman lahat ng barangay sa bayan ng Matalam, pero may mga barangay sa bayan ng Matalam na hanggang ngayon walang kuryente. May pasabi ba kung kailan nila maibabalik yung supply, Abner?
Wala pang pasabi, Mike, kung kailan maibabalik yung supply ng kuryente. Pero ayon nga sa Cotelco, patuloy yung kanilang ginagawang repair sa mga nasira na poste dulot nga nitong lindol na naganap dito sa North Cotabato. Alright, maraming salamat sa iyong report, Abner Francisco, our stringer from Cotabato or Kidapawan City. And that's the news from tonight. Thanks for watching. I'm Mai Rodriguez. Good evening.